Hindi talaga madaling hulaan ang mga nangyayari sa buhay ni Kris Aquino. Isa siya sa mga kilalang personalidad sa Pilipinas at palaging may mga pagbabago sa kanyang buhay na ikinagugulat ng mga tao. Kamakailan lang, naging usap-usapan siya dahil sa kanyang kalusugan at ang kanyang mga personal na laban sa buhay. Kasalukuyang malubha ang kalagayan ng kalusugan ni Kris Aquino ngayon. Noong Abril 2025, isinawalat niyang mayroon na siyang lupus at fibromyalgia. Sa isang video na ibinahagi niya, ipinakita niya ang kanyang pakikibaka sa lupus flare kung saan makikita ang kanyang panghihina at lagnat na umaabot na mahigit 38 degrees Celsius. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nananatili siyang matatag at patuloy na lumalaban para sa kanyang kalusugan. Nagsimula ang mga sintomas ng karamdaman ni Kris Aquino noong 2013, kung saan nakaranas siya ng mga pag-atake ng urticaria o hives na inakala niyang allergic reactions lamang. Noong 2018, matapos ang masusing pagsusuri, na-diagnose siya na may chronic urticaria, isang uri ng autoimmune disease. Sa paglipas ng panahon, nadagdagan ang kanyang mga iniindang kondisyon kabilang ang autoimmune thyroiditis at vasculitis. Noong Hunyo 2022, isinawalat niya na siya ay may eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, isang bihirang uri ng vasculitis. Si Kris Aquino ay unang na-diagnose na may chronic urticaria, isang uri ng autoimmune disorder, noong 2018 sa edad na 47 years old. Mula noon, nadagdagan ang kanyang mga iniindang autoimmune diseases na umaabot na sa siyam noong Abril 2025. Simula nang magkaroon ng karamdaman si Kris Aquino, ang kanyang anak na si Bimby Aquino Yap ay naging pangunahing tagapangalaga niya. Ipinapakita ni Bimby ang kanyang pagmamahal at dedikasyon sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanyang ina, kabilang ang pagbuhat sa kanya upang maibsan ang kanyang matinding pananakit ng katawan. Bukod kay Bimby, may mga pribadong medical personnel din na tumutulong sa pangangalaga kay Kris. Simula nang magkaroon ng matinding karamdaman si Kris Aquino, naging bukas siya sa pagbabahagi ng kanyang kalagayan sa publiko. Nananatili siyang matatag at sinabing bawal sumuko, tuloy pa rin ang laban. Noong Abril 2025, ibinahagi ni Kris na nakaranas siya ng lupus flare fever sa loob ng higit 2 linggo na may kasamang pananakit ng kasukasuhan at mga pantal sa katawan. Humiling siya ng patuloy na panalangin mula sa publiko sa kanyang Instagram post kung saan sinabi niyang, "This is me now. Wanted you to see the pain and struggle so that you will continue to pray." Si Kris Aquino ay binansagang Queen of all media sa Pilipinas. Ito ay dahil sa kanyang malawak na presensya sa iba't ibang anyo ng media, telebisyon, pelikula, radio at print. Kilala rin siya bilang isang talk show host, actress at endorser at naging isa sa pinaka-maimpluwensyang personalidad sa showbiz at media sa bansa. Si Kris Aquino ay isa sa pinakasikat na artista sa Pilipinas. Bilang anak ng yumaong Pangulong Corazon Aquino at Senador Benigno Aquino Jr., pumasok siya sa industriya ng showbiz pagkatapos ng People Power Revolution noong 1986. Nagsimula siya bilang host ng talk show at game show kabilang ang Today with Kris Aquino, The Buzz at Kapamilya Deal or No Deal. Bukod sa television, naging matagumpay din siya sa pelikula na kilala sa kanyang mga papel sa mga horror film tulad ng Feng Soy at Sukob na parehong naging box office hits. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok sa kalusugan, patuloy na minamahal si Kris Aquino ng mga Pilipino dahil sa kanyang kontribusyon sa industriya ng libangan at sa kanyang malasakit sa kapwa. Nananatiling matatag at positibo si Kris at patuloy na lumalaban at umaasa sa tulong ng kanyang pamilya at mga taga-suporta. Kung may opinion kayo, i-comment nyo lang dito sa ating comment section. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Bibi. Bye-bye! See you in my next video!